Hey mga kabayan, balik ulit tayo sa natin na real talk na as an OFW. By the way pala, ako pala si Queenie at nagtatrabaho ko sa ibang bansa. And matagal na po ako nagtatrabaho dito bilang isang alipin sa Qatar. Magpapakaalipin tayo para kumita. Ang isang tanong ko lang is, ramdam niyo din ba yung pagkatapos mo, how many years, for example, after 2 years, after 1 year, magkakaroon ka ng bakasyon. So, darating yung araw, yung araw na yun na, tatapos na yung bakasyon mo. Tapos, yung palapit na yung bakasyon mo, napakabilis. Diba, matatapos na, sabi mo na sa sarili mo, ano ba yan? Babalik ka naman sa trabaho, di ba? Alam mo yung parang gusto mo ulit magbakasyon. Di ba? Nakakapagod din, no? Yung 2 years, after 2 years, magbabakasyon ka, di ba? Ang napakabilis ng araw ngayon, grabe, grabe napakabilis. Alam mo yung parang, gusto mo ulit magbakasyon, di ba? By the way pala, yung iba din, yung mas pinipili na din na hindi magbakasyon sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Ito real talk as nangyayari din sa akin yun. Na, kunwari, gusto ko umuwi. Gusto ko talaga umuwi. Okay? Hello naman. For example, nag-iipon ka, di ba, after 1 year, after 2 year, makakaipon ka, pero hindi naman ganun kalaki. Okay? Hindi siya ganun kalaki. For example, magbabakasyon ka ng after 1 year sa company namin, for example. Sa company namin kasi hindi ka pwede ka magbakasyon, Yoiki, pero shoulder me a ticket. Okay? So, 1 year na yun, magkano lang yung naiipon mo? Yung monthly mo, magkano lang yung monthly mo? For example, ang isa-savings mo is 1,000. I-ano mo, 1,000 reals times 12 mo siya. For example, yun yung pinaka-savings mo. Kutix na yan. Pagtapos nun, pag pinatol mo lahat, nakana lang, di ba? So, mangyayari yan, shoulder ko na yung ticket na card, magkano yung kakainin nung ticket pa lang. Okay? After nyan, syempre, pag umuwi ka ng Pilipinas, sa final na, dami pa ngang kasikot-sikot sa bago tayo umuwi, di ba? Mga papel, dami ka pang aaskasuin. Dami kaso, di ba gastos? Syempre, pag uwi mo, di ba, real talk to, pag uwi mo, hindi naman pwedeng, di ba, may susundo sa'yo. May susundo sa'yo. Tapos wala ka naman sa sakin. Una-una, may susunod. Siyempre, nag-antay sila sa'yo. Talagang kailangan pakainin mo yun. So, gagastos ka na naman. Magkano naman gagastusin? Diba? Ilang peso na naman ang masasayang mo or sasayangin mo sa pagkakataon na umuwi ka. At taxi din. Diba? Magta-taxi ka. Unari ko, umuwi ka sa bandang probinsya. Medyo magkano mapatak ng mo, kulang-kulang 5,000 babayaran mo kasi mga dala-dala ka pa dire-diretso ka na sa Yung iba naman, di ba, connecting flight, pagkagastos ka din ng another ticket mo din, di ba? Pagka bandang probinsya punta ka ng Davao, punta ka ng di ba, connecting flight. So, gagastos ka pa rin. Yun, bilang gastusan yun, di ba? Kakain ka pa. So, bago ka makakarating ng totoong bahay mo, magkano na matitwasan yun, diba? Ayun na nga. So, ayun na nga. Papakainin mo pa yung susundo sa'yo. Diba? Yun, pwedeng hindi mo pakainin. Sobrang, alam mo yung happiness natin
kailangan mong gumastos ng napakalaki. Yun nga lang, magastos ka, lalabas ka ng pera. Diba? Parang wala din. Parang umiikot lang din yung, umiikot yung mundo mo sa ganun lang, na walang nangyayari. So, dapat tayo talaga, peace lang, as kagaya ko na, nagkatrabaho hindi po sa abroad, ano lang to, taimtim na tayo lang, or, di ko lang din pang sarili, sinishare ko lang to as hindi lang din naman ako ng isa na nangangamuhan or nagpapakalipin, di ba? Yung, pag nagsumasahod tayo, walang problema, maging mabait ka sa pera mo, sa pamilya, walang problema, pero, ang tanong, kailangan, wag kang gagastos ng hindi mo kaya at wala pa sa plano. Kasi malulugmo ka. Diba? Ilang taon ka magkatrabaho dito. Ilang taon ka na nangangamuhan tapos yung pinaghirapan mong pera, baliwala na lang. Diba? Sarili mo pa nga lang kulang na eh. Diba? Bili ng shampoo, bili ng toothpaste. Makabayan, daming gastusin, diba? Maraming gastusin yung mga babae kaysa sa lalaki. Pero lahat naman tayo maraming gastusin. So, kailangan, sa tingin mo talagang hindi mo kailangan, paglaanan mo yung oras at pagkakataon na ikaw, magkakaroon ka ng salary mo, buwan ng sahod mo, aktif ka talaga ng para sa'yo, kahit pa konti-konti. Kasi napakahirap ng walang dudukuting pera sa bulsa. Diba? Hindi naman pwedeng, tsaka walang magbibigay siya ng pera. Lahat dito, lahat may bayad. Lahat pagtatrabahuan mo. Tama po ba? So, napakahirap sa part na ganun. Oo, yung iba malalaki sahod, pero sa totoo lang, ang daming bayarin. Diba? Yung ano mo pa, yung ano pa natin, kunwari meron kang hinulugang lupa, may hinulugang kang mga kung ano pa dyan, may utang ka pa. Saan na matitira? So, yan minsan sa mga ina-advise ko talaga sa mga, kahit sa mga friends ko, close friend ko, kahit sino, kahit mga minsan nakakausap ko lang dito na katulad ng mga kabayan sa labas na go up and down, nag-uusap-usap, ganyan na walang nangyayari kung pairaling na yung pagiging ano mo. Yung alam mo yun, wala kang pakialam sa pera mo. Gastos ka lang ng gastos. So, napakahirap. At the end of emergency, wala kang madudukot. Lalo kang maghihirap. Napakahirap at lalo kang magtatagal magtrabaho at mangangamuhan dito sa ibang bansa. So, ito lang, piece of advice. So, sana, abangan nyo yung susunod kong mga realidad as sa pagiging OFW. Okay? Salamat! Bye!